Ang gabi ay bumagsak sa isang maliit na nayon. Madilim na pinaliliwanag ng buwan ang daan patungo sa isang lumang cottage. Tahimik na naglalakad ang isang figura, puno ng pag-aalala ang mga mata, nag-iisip ang mukha. May mga lugar na hindi mo basta-basta mapupuntahan. Hindi ka nila tinatanggap. Maaari ka nilang bitad, huwag ka nang umalis gusto mo man o hindi. Nagbabago ang imahe sa isang eksena nina Alden at Mara na nakatayo sa labas ng tahanan ng pamilya Alden, madilim na liwanag na nagmumula sa bintana. Ako, Alden, akala ko naintindihan ko na ang lahat sa buhay. Lalo na ang pag-ibig. Ang pagmamahal na mayroon ako para kay Mara. Hindi siya perpekto, ngunit minahal ko siya dahil sa pagkakaibang iyon. Ngunit ang buhay ay hindi kasing dali ng inaakala ko. Mga bagay na hindi ko akalain na makikita ko ay naghihintay para sa akin, dito mismo sa baryong ito. Pumasok sa bahay sina Alden at Mara, nakatayo sa pintuan ang nanay ni Alden, puno ng katigasan ang mga mata. Tahimik ang buong espasyo, tanging ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mula sa unang pagkakataon na dinala ko si Mara sa aking bahay, naramdaman kong may mali. Ang aking ina ay hindi siya nagustuhan. Ngunit ito ay higit pa sa karaniwang hindi pagsang-ayon, may mas malalim pa. At marahil, ang hindi pag-apruba na iyon ang humila sa amin sa isang mundo na hindi maisip ng sinuman. Ang imahe ay nagbabago sa isang madilim na tanawin, kakaibang mga figura na gumagalaw sa kabubatan. Ang hangin ay umuungol at isang matangkad na figura ang dumaan sa kadiliman. Mara, marahil ay may nakita siyang hindi ko nakikita. Ngunit kahit na sinubukan kong protektahan siya, hindi ko mapigilan ang naghihintay sa amin. Isang bagay na hindi maintindihan ng lahat, hindi lahat ay makakatakas. Lumilitaw ang isang matandang lalaki sa isang desyerto na nayon, na may hawak na kahoy, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Sabi nila, ang bawat nayon ay may kanya-kanyang sikreto. At ang nayon ko ay may sinaunang sikreto, bagay na hindi gustong pag-usapan ng mga tao. Isang puwersang umiiral sa kadiliman, laging handang maghintay sa mga nangangahas na pumasok. Si Mara ay pinagmumultuhan ng mga bangungot, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, habang si Alden ay sinusubukang patatagin siya. The first night there, I saw it, the whispers in the night, the strange images. She started to change. And I don't know what to do anymore. Just know that I can't leave her. Can't let her face that thing alone. Si Mara ay napapaligiran ng dilim, kakaibang ingay ang tumutunog. Bumulusok si Alden sa dilim para hanapin si Mara. Nadala siya sa isang mundong hindi ko maintindihan. Isang mundo ng panganib kung saan hindi na mahalaga ang buhay at kamatayan. Ang mundo ng mga aswang. At kailangan naming lumaban para mabuhay, alam na anumang oras ay maaari kaming maging bahagi nito. I don't know who I'm telling this story to, maybe it's you. Or maybe I'm telling it to myself, para maalala ko na nakaligtas ako. Pero kailangan mong intindihin, hindi lahat ng tao makakatakas. May mga bagay, kapag nakita mo na sila, hindi mo na makakalimutan at hindi ka makakatakas. Kakaibang nilalang ang kaharap nina Alden at Mara, nawawala ang liwanag. Kung sa tingin mo handa ka nang marinig ang kwentong ito,
ihanda mo ang iyong sarili. Dahil kapag nagsimula na ang kwento, hindi ito titigil hanggat hindi ka na makakabalik. Isang maulap na umaga, ang ginintuang sikat ng araw na tumatagos sa mga puno na lumilikha ng mahabang anino sa maruming kalsada. Unti-unting lumipat ang eksena sa tradisyonal na bahay ni Alden. Bumukas ang pinto at nakita namin sina Alden at Mara na nakatayo sa harap ng bahay. Naaalala ko pa noong umaga, ang araw na unang pumasok si Mara sa mundo ng aking pamilya. Ang mundo ay hindi tulad ng kanyang nalalaman. Ang mundo ng mga probinsya, kung saan ang lahat ay dahan-dahang nangyari, ngunit misteryoso at hindi komportable para sa mga hindi taga rito. Pumasok sina Alden at Mara sa bahay. Nataranta ang mga mata ni Mara nang makita ang kasimplehan at katandaan. Nakatayo sa kusina ang nanay ni Alden, tahimik na nagmamasid. Si Mara, she comes from the city. She lives in a modern world where everything makes sense, everything is clear. Pero pagdating niya sa lugar na ito, nagbabago ang lahat. Hindi lang ang atmosphere, kundi ang mga mata. Ang mga mata ng mga taong hindi kailanman tumanggap ng mga estranghero, mga taong nasa labas ng probinsya. Nakatayo sa pintuan ng kusina ang ina ni Alden, nakatingin kay Mara na may masamang tingin. Hindi komportable si Mara, iniyuko ang kanyang ulo at nagsimulang magsalita ng mahina. Mara, hello, nice to meet you. Salamat sa pagtanggap sa amin. Alden's mother, cold voice, Mara, this is not like where you live. Dito, everything has to be orderly, disciplined. Simple lang ang buhay namin, hindi tulad ng mga tagalungsod. Walang sinabi si Mara, tahimik lang na tumingin sa ina ni Alden, trying to maintain a polite attitude pero halatang may tension. Nakatayo sa malapit si Alden, nakatingin sa bintana, malayo ang mga mata. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangang maging ganito ang lahat? Bakit ang hirap ni nanay? Bakit hindi ito kasing simple noong minahal ko si Mara at hindi ang mga pagkakaiba na hindi niya mababago? Pero parang nagsimula lang ang lahat ni. Nagsimulang magtanong ang ina ni Alden ng mahihirap na tanong tungkol kay Mara, mga tanong hindi lang tungkol sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang pamumuhay. Mga tanong tulad ng, marunong ba siya gumawa ng gawaing bahay? Marunong ba siyang tanggapin ang simpleng buhay na ito? Ang mga pag-uusap ay naging mas at mas tense, na lumilikha ng isang nakakainis na kapaligiran. Mara, in a soft but determined voice, Miss, I know it's not easy for people to understand me. Pero mahal ko si Alden and I will do my best to get along with his family. Alden's mother, smiling coldly, her tone mocking, get along. Can you change your city habits? Can you live with the provincial life, where there are no conveniences like you know? Tumingin si Mara kay Alden, punong-puno ng pag-aalala ang mga mata, pero nanatiling tahimik si Alden, para siyang naabutan ng unos na hindi niya napigilan. Hindi maintindihan ng aking ina. Hindi niya maintindihan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga kondisyon na itinakda namin. Ang pag-ibig ay pagtanggap, ito ay pagkakasundo. Ngunit sa kanya, ang hindi niya nakikita, hindi mahahawakan, ay palaging magiging isang tagalabas. Lumabas sa bakuran sina Alden at Mara na tahimik na nakatayo. Nagsimulang lumampas ang gabi, sumikat ang liwanag mula sa tahanan ng pamilya Alden, ngunit hindi sapat ang init para mawala ang lamig sa puso ni Mara. Tumayo kami roon sa dilim ng malaking hardin. Isang malaking distansya ang nabuo sa pagitan namin ng aking ina,
sa pagitan ni Mara at ng aking pamilya. At sa dilim na yon, nagsimula akong makaramdam ng panibagong presensya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit naramdaman ko hindi lang ang hirap sa relasyon namin ng aming pamilya. Nagsimulang sumipol ang hangin, isang kakaibang figura ang lumitaw sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay matalas at kakaiba. Walang makita sina Alden at Mara, pero biglang sumalubong sa kalawakan ang pakiramdam na may mali. May darating. At hindi ko maisip na ang hidwaan sa pamilya, ang pagkakaiba sa pagitan ng lungsod at kanayunan ay ang simula ng mga kakaibang bagay na malapit nang mangyari. Isang mundong hindi natin nakilala at hinding-hindi makakalimutan. Isang mahiwagang buntong hininga, ang tunog ng magaan na yabag na umaalingaw sa gabi. Maaaring may naramdaman si Mara na hindi ko pa nakikita. Pero isa lang ang alam kong sigurado, sa kwentong ito, hindi lang pag-ibig, kundi isang kadiliman na hindi natin madaling matatakasan. At ngayong gabi, hindi lang natin haharapin ang ating pamilya, kundi isang puwersa na kahit hindi natin maisip. Itim na screen, bubukas ang kwento. Isang umaga sa nayon, mahina ang liwanag sa bintana. Nakaupo sina Alden at Mara sa bahay, mukhang malungkot at pagod matapos ang pagtatalo sa nanay ni Alden. Hindi laging madali ang pag-ibig. Kahit na sinubukan kong protektahan si Mara, parang unti-unting nabibitak ang lahat. Hindi siya matanggap ng nanay ko. At sa bawat araw na lumipas, mas bumibigat ang kanyang pamumuna, parang isang madilim na ulap na bumabalot sa amin. Magkaharap na nakatayo si Alden at ang kanyang ina sa sala. Tinuro ng nanay ni Alden si Mara, puno ng frustration ang boses. Hindi mo ba nakikita? Hindi siya bagay sa pamilyang ito. Galing siya sa lungsod, walang kinalaman sa pagiging simple, at hindi nauunawaan ang tunay na halaga ng buhay. Nabulag ka sa kanya. Tahimik na nakaupo si Mara sa sulok ng silid, tahimik na pumatak ang mga luha. Nilingon siya ni Alden, puno ng sakit at kawalan ng magawa ang mga mata nito. Mom can't understand. Mom can't see what see in Mara. She's not just a friend, she's everything to me. But I can't stop. Kahit hindi pumayag si Mom, no matter what, I've decided to continue this relationship, no matter what. Umalis sina Alden at Mara sa bahay ng kanilang ina, isang hapon. Pumunta sila sa kakahuyan sa likod ng bahay, kung saan may naramdaman si Mara na kakaiba. Pagkatapos ng nangyari, umalis na kami sa bahay ng nanay namin. Sabi ni Mara, parang may mali sa ere. Hindi ako naniwala, akala ko nag-aalala lang siya sa tensyon kanina. Pero habang palalim ng papasok kami sa kakahuyan, mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba, parang may nakatingin sa amin. Umihip ng malakas ang hangin, yumanig ang mga puno. Bumagal ang eksena, nag-iwan na lamang ng tunog ng sipol ng hangin sa mga sanga. Nagsimula siyang nahirapan sa paghinga. Nanlamig ang balat niya, parang may invisible force na sumasakop sa kanya. Sinubukan kong hawakan siya, pero dilat ang mga mata niya, nakatingin sa paligid, na para bang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Mara, nanginginig ang boses, tumitingin sa paligid. Alden, may nararamdaman ako may nakatingin sa atin. Hindi iba something new. Biglang may malakas na ingay mula sa likuran nila. Isang madilim na figura ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Tumalikod si Alden, namumutla ang mukha. Tumingin ako at nakakita ako ng kakaibang figura.
Matangkad ito, makinis, mabilis na gumagalaw sa gitna ng mga puno. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod. At si Mara nakita niya ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Mas alam niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Ang kinakaharap namin ay isang aswang, isang nilalang na walang gustong harapin. Ang anino ay naging mas malinaw, isang katakatakang figura, duguan at pangil na sinisingil sa kanila. Hinila ni Alden si Mara para tumakbo, pero sumunod pa rin ang anino. Ang takot ay hindi kailanman naging ganoon kalakas. Tumakbo kami para sa aming mga buhay, ngunit ito ay palaging nasa likod namin. Hindi ko maintindihan, hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Tanging ang anino, ang aswang, ay nais na sunggaban kami, gustong kitilin ang aming mga buhay. Mara, sinabi niya na narinig niya ang mga nilalang na ito sa mga lumang kwento, ngunit hindi niya naisip na kailangan niyang harapin ang mga ito. Isang eksenang habulan sa madilim na kabubatan, mabilis na dumaraan ang mga anino ng mga puno. Napabuntong hininga sina Alden at Mara, umalinggaw ang tili ng aswang mula sa likuran. Isa lang ang pagpipilian namin, tumakbo. Ngunit sa bawat hakbang namin, bawat pintig ng puso ay parang tumatakas kami mula sa kamatayan. At pagkatapos ng akala namin ay nakatakas na kami, lumitaw ito sa aming harapan, ang nilalang na hindi namin maintindihan, nakatayo ng matangkad sa aming harapan. Ang aswang ay nakatayo sa kanilang harapan, ang mga mata ay puno ng puot, at matatalas na mapupulang ngipin na parang gustong lamunin sila. I felt like was standing in front of a nightmare that I couldn't wake up from. And Mara, she told me, tumakbo ka, Alden, huwag mo kaming hayaang mahuli nito. Pero hindi ko kaya. Hindi ko siya maiwan. Ang matinding away ni Alden at ang aswang. Malakas na suntok, mabangis na ungol. Naging mabilis at puno ng tensyon ang eksena. Hindi lang namin kailangang harapin ang aming mga pamilya. Hindi lang namin kailangang harapin ang mga taong hindi tanggap ang aming pag-ibig. Kailangan naming harapin ang isang bagay na 1,000 beses na mas mapanganib. Noon ko napagtanto na hindi tayo mabubuhay sa isang normal na mundo. Ang buhay natin ay hindi na pareho. At wala nang babalikan. Nothing will ever be the same again. At haharap kami ni Mara sa isang puwersang hindi namin naiintindihan, isang puwersang hindi namin maipaliwanag ang aswang. Ang screen ay kumukupa sa itim, at ang malungkot na background music ay nagpapatuloy. At mula ngayon, ang bawat araw ng kaligtasan ay magiging isang himala. Isang madilim na umaga. Close-up ng mukha ni Mara, pagod ang mga mata, puno ng pag-aalala at takot ang mukha. Nakatayo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nanghihina at nanghihina, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Lumalala na ang kalagayan ni Mara. Nagsisimula na siyang magdeliryo, minsan ay nagbubulungan ng mga salitang hindi maintindihan. Nawalan na ng liwanag ang mga mata niya, tanging kawalan na lang ng laman, parang may kinakain ang isip at katawan niya. Umupo si Alden sa tabi ni Mara sa isang madilim na kwarto. Ang liwanag mula sa mahinang kandila ay nasusunog. Bumagal ang eksena habang hawak ni Alden ang kamay ni Mara, nag-aalalang nakatingin sa kanya. Alden, nanginginig ang boses. Mara, wag mo akong takutin. Gagawa tayo ng paraan, poprotektahan kita. Hindi kita iiwan.
Tumingin si Mara kay Alden. Nagsisimula ng pumikit ang mga mata niya na parang kinokontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Mara, sa mahinang boses. Alden, I feel it's coming. I can't stop it. Hindi ko siya maaaring iwan ng ganito. Hinanap ko kung saan-saan. Tinanong ko ang lahat sa nayon, ngunit walang makakatulong. Sinabi ng mga taga-nayon na mayroong isang shaman, isang taong may alam tungkol sa mga supernatural na puwersa. Nagpasya akong hanapin siya. Dinala ni Alden si Mara sa isang sinaunang, madilim na bahay na may mga dingding na natatakpan ng lumot. Isang matandang shaman na may puting buhok at malamig na mga mata ang nagbukas ng pinto at tumingin kina Alden at Mara. Shaman, sa tuyo, mahiwagang boses. Alam kong darating ka. Ang anino na iyong tinatakbuhan, ang nilalang na hindi mo maipaliwanag, ay ang aswang, isang sinaunang nilalang, ipinanganak mula sa kadiliman. Sinimulan ng shaman ang ritual. Hawak ang isang tansong kampana sa kanyang kamay at ang mga anting-anting ay nakakalat sa paligid ng Mara. Ang shaman nakatingin kay Mara, seryoso ang boses. Matagal ka nang sinusundan ng bagay na ito. Hinahangad nitong kunin ang iyong kaluluwa. Ngunit kung wala kang gagawin, kukunin nito ang lahat, pati na ang iyong buhay. Inilagay ng shaman ang kanyang kamay sa noo ni Mara. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. I never thought things would be so serious. Aswang, I never believed in these things, but now, I am facing with an undeniable truth. It is dragging Mara into darkness, and I must do something to save her. Sa gabi, si Mara ay natutulog sa isang madilim na silid, kakaibang ingay ang maririnig sa kanyang paligid. Nakatayo si Alden sa labas ng pinto, nakatingin sa loob, nakakuyom ang mga kamay. Pakiramdam may nakakubli sa kadiliman. Dumating na ang bagay na yon. Nararamdaman ko ang presensya nito. Papalapit na ito. Hindi na mailigtas ni Mara ang sarili. Isa lang ang paraan. Kailangan ko itong harapin. Pumasok si Alden sa madilim na kwarto. May dumaan na anino at umalinggaw ang dagundong ng aswang sa sulok ng kwarto. Wala na akong paraan pabalik. Para mailigtas si Mara, kailangan kong lumaban sa buhay at kamatayan mismo. Ngunit paano ko haharapin ang isang nilalang na walang anumang armas? Mayroon lamang akong 2 kamay at malakas na kalooban. Nagsimula ang matinding labanan. Magkaharap si Alden at ang aswang. Mabilis ang eksena, dramatic na may mga pag-atake at pag-iwas. Tumalo ng aswang na may mapupulang mga mata at matutulis na kuko. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila bumilis na para bang ako mismo ang lumalaban sa kamatayan. Sa tuwing umaatake ang aswang, kailangan kong umiwas at humanap ng paraan upang lumaban. Alam kong kapag nabigo ako, si Mara ay walang pagkakataong mabuhay. Isang matigas na kahoy na patpat ang ginamit ni Alden para tamaan ang aswang, ngunit lumakas at lumakas ang halimaw. Isang malakas na pag-atake ng aswang ang nagpabagsak kay Alden sa lupa, hinal na hinal. It was stronger than I thought. But I cannot give up. Mara was waiting for me. I couldn't let her chance of survival.
I had to fight for her, for our love. Tumayo si Alden, nagliliyab ang mga mata sa determinasyon. Kinuha niya ang espadang bato na ibinigay sa kanya ng shaman, at sa huling sandali, sinugod niya ang aswang gamit ang kanyang huling lakas. Sa isang malakas na laslas, tinapos ko ang laban. Ang aswang ay nagpakawala ng nakakatakot na dagundong at nawala sa dilim. Sumasakit ang buong katawan ko, ngunit wala akong pakialam. Iniligtas ko si Mara. We won, but the price was great. Kahit wala na ang aswang, hindi ko makakalimutan ang pinagdaanan namin. It changed us forever. The fight isn't over. Kasi may mga bagay na hindi natin maintindihan, and those things will always haunt us. But it will fight to the end for Mara, for our love. Patuloy ang kwento. Nakahiga sina Alden at Mara sa kama, puno ng sugat ang katawan, haggard ang mukha sa sakit. Sa madilim na liwanag ng silid, nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng mga peklat ng buhay at kamatayang labanan na kakalaban nila. Nanalo kami pero mataas ang presyo. Nakaligtas kami pero wala na kami. Pareho kaming nasugatan ni Mara. Halos hindi siya makagalaw at parang pagod na pagod ang katawan ko pagkatapos ng walang awang pakikipaglaban sa aswang. Inabot ni Alden at bahagyang hinawakan ang mga sugat ni Mara, ang matingkad na pulang galos sa kanyang katawan. Malakas na hina ang umalingaw-ngaw sa hangin. Mara, hindi na siya katulad. Hindi lang kinagat ng mga sugat ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Pero hindi ko hahayaang iwan niya ako. Naranasan namin ang bangungot, at ngayon ay kailangan na namin gumawa ng paraan para malampasan ang sakit na ito. Magkasamang nakaupo sina Alden at Mara sa isang bench na bato sa garden, ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanila. Pareho silang tahimik, nakatingin sa isa't isa, ngunit walang sinasabi. Nagpasya kaming bumalik ni Mara sa aming pamilya. Ang mga sugat ay hindi lamang tanda ng digmaan sa mga aswang, kundi pati na rin tanda ng isang mahabang paglalakbay. Hindi namin maibabalik ang nakaraan, hindi makakalimutan ang mga nakaraang digmaan, ngunit dapat kaming matutong makisama. Tumayo sina Alden at Mara sa harap ng bahay ng nanay ni Alden. Pinagmamasdan sila ng ina ni Alden mula sa malayo, puno ng pagbabago ang kanyang mga mata. Ang mga lumang pader ay tila nagkaroon ng kaunting init. Nagbago ang pamilya ko. Ang dating alitan ngayon ay parang hanging lumilipas. Hindi na tumitingin kay Mara ng malamig na mga mata ang nanay ko. Naunawaan niya na ang pag-ibig ay sakripisyo, ang pagtanggap sa hindi na mababago. Hinawakan ng ina ni Alden si Mara na para bang tinatanggap siya bilang isang miyembro ng pamilya. Parehong nakangiti, ang kanilang mga mata ay mainit. Nanay ni Alden nakangiti. Marami kang pinaghirapan, Mara. Pero ipinaglaban mo hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa taong mahal mo. Lahat tayo ay magbago kung matuto tayong magmahal at magpatawad. Nagbalik tayo. At marahil nagsimulang magbago ang buhay na ito. Hindi lamang pagpapatawad sa pamilya, kundi pati na rin ang pagkakasundo na ating natagpuan sa pag-ibig at mga alaala sa nakaraan. Hindi natin hahayaang lamunin tayo ng dilim ng nakaraan. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Alden, lumabas sila sa bakuran,
kung saan masayang naglalaro ang mga bata. Isang mapayapa, masayang kapaligiran ang namayani. After a while, nagkaroon kami ni Mara ng anak. It was a priceless happiness that we never imagined. We have overcome the challenges and now, we only know how to love and protect what we have. Magkasamang nakaupo sina Alden at Mara, pinapanood ang kanilang anak na tumatawa at naglalaro. Isang simple, mainit na eksena. Nakikita ko araw-araw na lumalaki ang anak ko at pakiramdam ko nakatulong ang pag-ibig sa amin na malampasan ang lahat. Hindi na pareho ang buhay namin pero natutunan namin na lahat ng sakit, lahat ng hamon ay malalampasan kung may pagmamahal at sakripisyo. Hawak ni Alden si Mara at ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, isang masayang eksena sa pamilya, puno ng pagmamahal. Tumabi sa kanila ang nanay ni Alden, nakatingin sa kanila na may kontentong ngiti. Maaaring hindi perpekto ang buhay na ito, ngunit kapag may pag-ibig, nagiging makabuluhan ang lahat. Nakabalik na tayo mula sa laban ng buhay at kamatayan, at ngayon, mabubuhay tayo, bubuo ng masayang pamilya, kung saan wala ng kadiliman, tanging liwanag ng pag-ibig. At kami, sa kabila ng mga pinakadakilang hamon na aming hinarap, ay matatag pa rin, nagmamahalan pa rin, at magsasama-sama magpakailanman. Iyon ang pinaniniwalaan kong karapat-dapat kami. Pagtatapos ng kwento, isang umaga, dumaloy ang sikat ng araw sa bintana ng kwarto nina Alden at Mara. Payapa ang tanawin sa labas, ngunit sa loob ng silid, puno pa rin ng tensyon ang kapaligiran. Magkatabing nakaupo sina Alden at Mara, puno ng pagmumuni-muni ang kanilang mga mata, na para bang nahaharap sila sa hindi maliwanag na kinabukasan. Nalampasan namin ang maraming hamon. Ang kabayaran na kailangan naming bayaran ay hindi lamang pisikal na sugat, kundi pati na rin ang mga peklat sa aming mga kaluluwa. Ngunit sa paglalakbay na ito, natutunan namin ni Mara ang pinakamahalagang bagay. Ang pag-ibig ay hindi lamang pagtanggap, kundi pati na rin ang pakikipaglaban, paglampas sa lahat ng kahirapan at hamon. Tumingin si Alden kay Mara, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi nalutas na pag-aalala. Alden, sa mahina ngunit determinadong boses. Sabay tayong lumaban para mabuhay, Mara. At iyon ang nagpalakas sa atin. Pero hindi natin makakalimutan ang nangyari. Hindi natin makakalimutan ang kadilimang nagbabanta sa ating buhay. Tumingin si Mara kay Alden, puno ng malalim na pag-unawa ang mga mata nito. Bahagyang tumango siya, pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa malayo, kung saan ang mga madilim na ulap ay umaaligid pa rin sa kalangitan. Mara ay nagsabi, "Naiintindihan ko. Maraming pagkakataon na naisip kong hindi tayo aabot, nalalamunin tayo ng dilim. Ngunit ang iyong pagmamahal ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy, upang lumaban. At ngayon napagtanto ko, hindi lang ito ang pakikipaglaban sa mga puwersang nasa labas, kundi ang pakikipaglaban din sa aking sarili, laban sa aking pinakamalalim na takot." Naglakad sa garden sina Alden at Mara, magaan ang kanilang mga hakbang, na para bang sinusubukan nilang makahanap ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit nang dumaan sila sa isang madilim na lugar, ang mga puno ay nagsimulang umundag ng marahas, nagsimulang tumunog ang mga kakaibang ingay. Akala namin ay bumalik na sa normal ang buhay.
Ngunit nang magsimula kaming makaramdam ng kapayapaan, may kung ano sa hangin na nagpabagabag sa aking pakiramdam. Ang mga anino ay hindi umalis. Baka nagtatago pa rin sila sa isang lugar, naghihintay ng pagkakataong bumalik. Isang malakas na hangin ang umihip, ang mga dahon ng mga puno ay umindayog, at biglang, isang maitim na figura ang dumaan. Huminto sina Alden at Mara, pakiramdam ko ang espasyo ay nagiging suffocate. Marahil ang digmaang ito ay hindi na matatapos. At kahit na malampasan natin ang lahat ng paghihirap, magkaroon ng kaligayahang magkasama, hindi pa rin natin matatakasan ang nangyari. Ang mga supernatural na puwersa sila ba ay tuluyang mawawala? O sila ay mananatili sa kadiliman magpakailanman, naghihintay lamang sa pagbabalik ng araw? Biglang naging malabo ang eksena, dumaan na naman ang itim na anino. Biglang namatay ang ilaw at bumalik sa dilim ang eksena. Tanging ang tunog ng magaan na yapak ang umalingaw-ngaw. Hindi ko alam ang sagot. Marahil hindi natin malalaman. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi tayo titigil sa pakikipaglaban. Laban man ito sa kadiliman o sa ating sarili. Tumalikod sina Alden at Mara, mahigpit nilang hinawakan ang mga kamay ng isa't isa. Bagamat wala silang sinabi, puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Alam nila na magpapatuloy man ang digmaan o hindi, lagi silang magkakasama. Napagdaanan na natin ang lahat. At bumalik man ang supernatural o hindi, natutunan natin na ang pag-ibig at pagtanggap ang pinakamakapangyarihan. Magkasama, malalagpasan natin ang anumang bagay. Hindi pa tapos ang ating digmaan. Ngunit anuman ang mangyari, hinding-hindi tayo susuko sa isa't isa. Iyon ang pinakamalaking aral na natutunan natin sa buhay na ito. At nagpapatuloy ang buhay. Magwawala nga ba ang kadiliman? Anong mga hamon ang naghihintay sa atin? Tanging panahon lamang ang magsasabi. Isang larawan ng liwanag at dilim na magkakaugnay, kasama sina Alden at Mara na magkatabi. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa hinaharap, sa kabila ng lahat ng hindi alam. Nagtatapos ang kwento, ngunit nagbubukas ng walang limitasyong espasyo para sa pagmuni-muni.